Binabatikos ang isang video sa internet kung saan narinig ang isa umunong opisyal ng Guam na tila kinutya ang kakayahan sa Ingles ng mga Pilipino. Naghahanda na ng ethics complaint ang ating konsulado sa Guam. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Sa videong ito na in-upload sa YouTube, makikitang nagpupulong ang Guam Board of Allied Health kung saan nabanggit ang pag-outsource ng trabaho para sa isang medical transcriptionist sa Pilipinas. Isang lalaki ang maririnig na tumututol sa pagkuha ng Pilipino na magta-transcribe dahil hindi raw gaano kagaling magsalita ng Ingles ang mga Pinoy. Ayon sa nag-upload, si Guam Assistant Attorney General Benjamin Abrams daw ang boses sa video. I don't think they're okay. Well, I'm just saying, I'm just tossing that for consideration. I don't like that idea at all. You see, you're just dealing with a third world country where English is a second language, and we're dealing with tapes that are not crystal clear. Matapos mapanood, ilang Pilipino ang hindi natuwa. Ang iba naniniwalang racist ang pahayag tungkol sa pag-i-Ingles ng mga Pilipino. Ipinadala raw ng isang doktor sa ating konsulado sa Guam ang naturang video. Bunsod niyan, isang ethics complaint ang inihahanda ng Philippine Consulate General sa Guam para kay Abrams na ihahain sa Guam Bar Association. Tinanong namin ang sentimiento ng mga nasa outsourcing industry dito sa atin ukol sa issue. Ang call center agent na si Joanne, 4 na taon na raw nakakatanggap ng mga racist comments ng mga dayuhang kliyente. Kalimitan daw, naiinis ang ilang dayuhang kliyente niya pag nalalamang di siya Amerikano base sa kanyang pananalita. Pag narinig na nila yung tone of voice mo na nanggaling ka sa ibang country, masyado na silang pakiramdam nila hindi na maganda yung dating na parang hindi ko ito kakapwa. I'm handling an outbound call, tapos I'm pulling up the credit card information. If you don't heard the right number at the first time, so medyo mag-aalangan na sila sa'yo eh. Sasabihin nila, where do you came from? Where are you physically located? Afterwards, sasabihin nila, you know what? You sound like a Pero paniwala ng Business Processing Association of the Philippines, isolated cases lang naman ang mga ganitong racist comments. Sa pangkalahatan raw kasi, kilala na sa global market ang pagiging magaling ng Pinoy kung English proficiency ang pag-uusapan. Yung Philippines, nakilala tayo talaga kasi nga meron tayong gift na tawag, no? Natural to yung English proficiency natin. Among other outsourcing destinations, Philippines, the clients have found us as yung accent natin not probably equal or similar to that mainland accent, but our accent is very sweet and it's very neutral to listen to, no? So madali siyang maintindihan. Sa laki nga ng demand ng call center industry, may kurso na nga sila sa ilang paaralan na nakadisenyo para sa mga gustong maging call center agents. Si Raymond, ginawa ng negosyo ang pagtuturo ng English proficiency sa mga aplikante ng call center. May speech training sa classroom kung saan may interaction ang trainer at mga aplikante. Ang usapan sa classroom, strictly English. It's very important if you're a call center agent to show your feelings on the phone, because how many percent do you use with your communication or with your voice? At meron ring speak and type in English lesson sa computer. There are 2 types of call center jobs. Inbound, wherein calls are received, and outbound, wherein calls are made. Sa huli, ano man daw ang sabihin ng iba tungkol sa ating pag-i-Ingles, paniwala ni Raymond. The people there prefer agents from the Philippines because we have a natural way of communicating. We're very friendly, we're very patient. Teresa Andrada, GMA News.